Hello po sa lahat po ng mga supporters at sa lahat ng mga nagmamahal kay Mr. Alden Richards. Abay, Alden, siniguradong meron siyang bagong gagawin at bagong misyon matapos na gawin ito at isa publiko. Ano nga ba ang mga kaganapan ngayon sa buhay ni Alden? Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, dahil sa kabila ng kanyang tagumpay bilang isang pinakasikat na artista sa Pilipinas, pinatunayan ni Alden Richards na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kasikatan o kayamanan, kundi sa kakayahang makatulong sa kapwa. Kamakailan lamang ay binahagi niya ang kanyang bagong misyon matapos niyang mapagtapos ang ilan sa kanyang mga scholars sa kolehiyo. Ito'y isang hakbang na muling nagpatunay sa kanyang malasakit sa kapwa Pilipino. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kwento ay ang tagumpay ng mga kabataang tinutulungan ni Alden sa pamamagitan ng kanyang foundation. Ayon po sa ulat, 5 college scholars, grabe 5 ha, hindi isa but 5, ang kanyang matagumpay na napagtapos sa isang milestone hindi lamang para sa kanila kundi pati na rin sa aktor. Ang simpleng bilang na ito ay may malalim na kahulugan. Sa bawat estudyanteng nakakapagtapos, may isang pamilya ang nakakaahon sa hirap, may isang pangarap ang natupad at may isang kinabukasan ang nabago. Hindi ito basta-basta charity lang, no? Para kay Alden, may isang isang investment sa kinabukasan ng bansa. Ang scholarship program ni Alden ay bahagi ng kanyang AR Foundation, isang organisasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga kabataang walang sapat na kakayahan na mag-aral. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti niyang pinapalawak ang kanyang advokasya. Hindi lamang ito limitado sa pagbibigay ng tulong pinansyal, kundi pati na rin sa pagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan na magsikap at mangarap. Ayon sa mga ulat, matagal nang ginagawa ni Alden to. Ang ganitong uri ng pagtulong kahit bago pa man niyang tulungan ay itatag ang foundation ay talagang part na to ng kanyang advocacy. Matapos ang matagumpay ng kanyang scholarship, inilunsad ni Alden ang kanyang bagong project. Aba, may bagong proyekto si Alden. Sabi niya, Hero for All, Honoring Stories of the Everyday Filipino. Ang proyektong ito ay isang nationwide search na naglalayong kilalanin ang 20 Pilipino na gumawa ng kabutihan at nagdala ng ito yung kanyang isa sa pinakabago niyang nilulunsad na project. Ito po yung naghahanap siya ng mga Pilipino na nagbigay ng inspirasyon na sa pagsusumikap nga ng mga kabataan. Ayon po sa ulat, matagal nang ginagawa yan ni Alden at yung proyekto niya ay kinilala upang kumilala at nagdadala ng pagbabago sa kanilang komunidad. Bilang pagbibigay pugay sa mga unsung hero, pinakita na hindi kailangan maging sikat upang maging bayani, sabi niya. Hikayatin ang mas maraming Pilipino na gumawa ng kabutihan, pananaw ni Alden tungkol sa pagiging isang bayani. Sa kanyang payag, iginiit ni Alden na ang pagiging hero ay hindi nasusukat sa estado ng buhay, kundi sa intensyon na makatulong sa kapwa. Para sa kanya, hindi kailangan mayaman upang makatulong, hindi kailangan sikat upang makagawa ng kabutihan. At ang simpleng pagtulong ay maaari nang maging isang anyo ng kabayanihan. Ito ay isang makapangyarihang mensahe, lalo na sa panahon ngayon kung saan madalas na nasusukat ang halaga ng tao sa kanyang yaman o estado sa buhay. So, ayon pa sa aktor, ang kanyang ginagampan ng karakter sa telebisyon ngayon tulad ng pagiging bayani sa mga serye ay nakaka-impluwensya rin sa kanyang pananaw sa buhay. Sa kanyang karera, gumanap siya bilang Jose Rizal na naging isang modernong bayani ng teleserye. Dito niya napagtanto na anyone can be a hero. So, higit pa dyan, of course, ay pinakita din ni Alden na yung kanyang mga ginagawa ngayon ay talagang hindi siya naghahanap ng kahit ano pa mang kapalit dahil according to him, mas maganda raw yung konteksto at konsepto ng tinatawag na pay it forward. Ano ba ibig sabihin nun? Yung pay it forward kasi, since ikaw ay nakatanggap ng tulong sa ibang tao, hindi mo kamag-anak, na ang kanyang intention is to help, ikaw naman na nakatanggap ng tulong ay tutulong din sa iba. Yun yung tinatawag na pay it forward. Hindi mo kailangang ibalik yung naitulong sa'yo ng particular person na ito para talagang masabi natin na ikaw ay tumulong. But, you need to find or look for a man or a human na talagang in need at kailangan mo tulungan. Yun yung kanyang purpose doon, diba? Kaya talagang kahit sabihin na natin na ang dami nangyari ka Alden, na-scam siya, naloko siya ng mga kaibigan niya tungkol sa pera, may mga negosyo siya na hindi naman talaga ganun ka-successful, pero still, nakikita ninyo, still isa rin siya sa mga tinaguriang most bankable star ng kanyang henerasyon. So, ibig sabihin lang niya na sobrang nabibless si Alden sa lahat ng kanyang mga ginagawa ngayon. Pero sa ngayon, sa
tingin ko po kasi si Alden ay sabi po nila magtatrabaho na si Alden sa Siargao kasama po ni Nadine Lustre, 'di ba? Pero parang mas prioritize ng ABS-CBN ang proyekto ni Mr. Paulo Avellino and Miss Nadine Lustre, no, na ginanap po or parang nagkaroon sila ng taping para sa kanilang movie na ginanap sa Paris na ano po yun, legit yun na ilalabas na siya soon. Kaya naman I think hindi pa po siya talaga totally nagwo-work sa si Alden sa hindi pa po nila sinisimulan yung kanilang taping para sa kanila pong movie ni Miss Nadine Lustre, 'di ba? At isa rin po sa mga sinasabi po natin na yung mga kaganapan ngayon kay Alden, parang mapapansin po ninyo, 'di ba? Parang ano na siya ngayon, medyo hindi na siya masyadong marami yung kanyang mga visibility sa showbiz, 'di ba? Although meron po siyang proyektor, meron po siyang ginagawang ngayon na parang na lang hosting ganyan kasi according to him, parang tinutuon niya yung sinabi niya sa kanyang latest interview nung year 2025 na parang maglalaylo siya sa pag-arte, no? Parang kailangan niya maghintay ng magandang material bago po siya ulit, 'di ba? Maaaring syempre nga naman siya yung tinaguriang box office king, 'di ba? Kasi si Miss Catherine yung box office queen. So kailangan mapantayan 'yun. Hindi kasi pwede na kaya mahirap din talaga yung mataas yung nakuha mo tapos dapat hihigitan mo pa 'yun, 'di ba? So if ever po na magkakaroon siya ng panibagong pong project or pelikula sa big screen, kailangan siguraduhin ng GMA na malalagpasan ng GMA ang narating ng cut din, no, ni Catherine at ni Alden. Kung hindi man, syempre bibigyan sila ng panibagong project together, pero siguro po parang katulad po ng mga pagganapan ngayon, 'di ba? Dahil may jowa na nga si Catherine, si Mayor Mark Alcala. I don't know kung 100% pa rin ang suportang ibibigay ng cut din para sa kanila. Yun po yung hindi ako sigurado. 'Di ba? Kasi may mga cut din na parang nadismaya nung hindi si Catherine at si Alden Richards ang nagkatuluyan, 'di ba? At isa na tayo doon kasi gusto natin talaga si Catherine at Alden. Talaga namang grabe naman kasi yung chemistry nila. Sumasabog naman talaga yung chemistry nilang dalawa, 'di ba? Kaya no wonder na talagang talagang si Alden po ay nagfo-focus sa mas ibang bagay ngayon. 'Di ba? Gumagawa siya ng mga international movie, nagpo-produce siya ng international movie, nagkokontrabida siya, 'di ba? Na napapanood sa ibang bansa. And that's really talagang level up yun, upgrade yun na masasabi. So, kaya naman congratulations Mr. Alden for your endeavors and success na nagaganap sa buhay mo ngayon dahil deserve mo yan. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!